Disclaimer. This content is published by Global Miranda Minor Group LLC, FZ, a Dubai-based entity. All information is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice or investment solicitation. Crypto trading involves substantial risk and may not be suitable for all individuals. Always do your own research. This material is not intended to market, offer, or promote securities or financial products to residents of the Philippines in compliance with the Securities and Exchange Commission, SEC of the Philippines. Mga Kamiranda, mula sa Luzon, I love you 3,000 Kamiranda! Kaluran ng mga 3,000 Kamiranda! I love you 3,000! at sa Visayas, at sa Mindanao. At sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayon, sa buong mundo. Mula dito sa Abu Dhabi! I love you 3,000 Kamiranda! Hello, Miranda! I love you 3,000. Hello, Kamiranda. Woo! Like, sounds like a pro. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda. What's up, what's up? Magandang hapon mga Kamiranda. Again, my name is Prof. Top. On behalf of Coach Miranda Minor, we are welcoming you sa ating live ngayong hapon. So kung tapos na kayo manood ng live ni Mentor Medj kanina, ako naman po ang inyong kasama, si Prof. Top. Magandang hapon po sa inyong lahat. Type 1 sa ating mga active. Ayan, GM. Kita natin si Red Serrano. Andyan si Boss Bernie. Andyan si Boss Ivax. GM. Sa Impact din. Yan. Si Coach. And si Bernie. Hello. Yan. Okay. So sa mga nandito at maaga, pwede tayong mag-charting sa mga gusto. So type nyo lang dyan ang inyong mga trading pairs na gusto nating daanan. We can have a little bit of charting, then pag-uusapan natin about managing expectations, lalo na pagdating sa trading. Kaya kung nababasa nyo dun sa baba, what are your worst expectations na nasaktan kayo? Tsaka lagyan natin ng onting storya, no? Yan. So let's see. Discuss naman ng ating mga topic for the day. So, ayan. So let's talk about expectations. Nandito tayo ngayon, bakit nga ba big word to sa lahat ng gagawin natin? Particularly sa trading. Ikaw, pag nagte-trade ka, may expectation ka, tama o mali? Siyempre kumita, most of the time. So pag kumikita, o yan yung hinahanap natin lagi, there should be that level of expectation na trading should be profitable. Yun yung basic expectation natin. Pero kung hindi naman yun ang nakukuha mo, para kang nai-scam. Hi po, dumadaan po si Bossing. Ayan. So trading, kaya nga medyo, ayan, trading, here's the general expectation, no? Pag nagte-trading ka, dapat may expectation na profitable. Agree. Type 1. Sino dito yung nagte-trade para kumita? Kailangan profitable.
TP ratio, para... Okay, oo. Okay, sige. Before we go to this, maganda yung sinabi ni Millionaire in Progress. Prof, TP when happy is destroying your risk to reward ratio and your trading psychology as well po, di ba? Parang walang growth kapag nag-TP when happy, it also de-sharpen your long-term edge. Yes, especially if you're using a system. Ang minention ko was in relation to the Bitcoin na pag ikaw sa tingin mo, yung holdings mo ng Bitcoin is magiging obsolete na or gusto mong mag-release ng funds. Kumbaga yung trading plan mo will change, not because of the spot to, most likely, spot holdings, no? Kaya malaking bagay na ano bang plano? Kasi yung mga dati talagang hold. Yung iba, dahil hindi naman nila sure kung tataas, kahit may 100 Bitcoin, 10,000 Bitcoins, pinambili ng pizza, it is what it is, no? So, yes, I like this dahil kailangan ng rule. Ang TP when happy kasi naman, ito yung kasabihan din ni Mentor Medj, walang naghirap sa nag-TP ng maaga. Walang naghirap sa TP ng maaga. Kasi pag nag-TP ka naman ng maaga, let's just say hindi yun yung plan mo, pero still, may times kasi na parang experience will only tell, no? Yun din kasi yung point dito eh. Kailangan yung plan mo, sinusunod mo. Kaya nga dapat kung may TP ka, hayaan mo. That is usually the most efficient way kasi sure ka, you use your system, which is the CMM system, all throughout your trades. Yes, some exemptions, maybe to some, lalo na sa beginners, dahil hindi nila magets yung pagsunod sa trading plan. It kinda, of course, yun yung papasok yung proficiency and trust in the system, no? Yun yung for me. Kaya importante rin talaga, if you know the system, hindi ka nagda-doubt, you should. For me, TP when happy, nagwo-work yan sa mga holdings na hindi mo talaga long-term hold, or meron ka talaga, kasi pag may emergency ka, may nangyari talaga, or hindi ka prepared financially, usually dyan papasok yun, yung TP when happy. May mga emergencies, catastrophes, calamities, or untoward emergencies. Doon naman usually nagagalaw kasi. Kaya kailangan mo na mag-TP nung holdings mo. Mas nag-a-apply siya for me sa spot dahil sa futures, we have to trade our plan and plan our trades. Thank you for that wonderful question and I hope that enlightens everyone. No? Kasi pag TP when happy lang ng TP when happy nga, emotion-based siya. Good catch. Thank you so much. And back to the... Okay. Thank you, Dante. And sabi ni Kit, expectation ko, maging kasing pogi ni Prop, pag profitable trader na, nako boss, yung pogi is not an issue. Sana pogi nga. Good catch, good catch. Nandyan tayo as mentors, nandyan tayo as part of the community talaga. So we need those, no? Hindi natin problema ang pagiging pogi kung taken na, no? Kailangan natin magpapogi dahil meron tayong partner na pinapasaya. Di ba? When holding sa spot, okay pa bang bumili ng USDT pair ang gagamitin for long term? Teka. Hodling sa spot. Okay, don't put your eggs in one basket, rule number 1. Kasi stable coins, hindi lang naman isa yan. For me, yung long term mo, lagyan mo pa rin ng deadline. Like a trading plan. If you're using USDT to sell pag tumaas si dollar, over time, like yung mga nag-hold ng 2020 to 2026, adyo mo, mga 10 pesos din yung inangat nun. From 52, 51 to 61, 62, almost ngayon. So, if you're really holding long-term, iba kasi 1 year long-term na, iba 5, 10, you have to define and be very sure what you plan to do with it and how do you expand. Kasi kunyari, if you reach your certain threshold na, okay, I gained 10% in 5, 10 years, which is nangyari dun sa mga 50 peso holders ng $1 to 50 to 60. More than pa nga, kasi 5 pesos nga lang pala ang 10%. So roughly 20% na yun. Set a goal. Pwedeng portion nun, kunyari, puhunan mo, babalik mo yung portion doon to something else. Kasi diversify is still a friend and do not put your eggs in one basket. So nakakatakot yun.
For me, natatakot ako kasi dahil may stablecoin dati na nagpaalam. So, hindi natin sure din kasi. You have to still keep updated and alam mo kung saan mo gagamitin USDC, USDT, may BUSD pa dati, or meron pang others na US dollar counterparts. But yeah, pag merong conflict, lalo na involves US, abangan nyo lang kung saan best, no? Hindi natin masasagot yung mangyayari in the future, but have a plan at least. Just in case meron ka naririnig na kaguluhan, yeah. Uy, thank you for noticing, Dante, no? Yes, emotional reset. Kailangan natin yan as traders. Yes, kailangan nating nag-break every now and then. So, expectation number 1, the core idea, trading is profitable. Kung trading is profitable, pag hindi profitable yan, ano expectation mo? Negative emotions. Puro talo na naman. Nakakairita naman kung trading. And why expectations break traders? Number 1, unrealistic profit goals. Pasensya sa ating handwriting. Pag may unrealistic profit goals ka, delix ka talaga. Number 1 yan. Number 2, expecting consistency early. And number 3, confusing luck with skill. Kung may expectations tayo, tapos nag-a-align dito, 1, 2, and 3. Pag-isipan nyo to, no? Nagsiset ka ng goal, 100% gain, double your money or more. Pero, spot lang. Within 6 months or less, tapos bear market. May time kasi, pag hindi pa talaga tayo maalam, nagkakaroon tayo di natin alam na unrealistic pala yun. Kaya importante, we educate ourselves. That's why dun papasok yung community, dun papasok yung pagiging updated sa market, andyan yung being responsible with your financial holdings. Kaya nga merong quarterly report, monthly report, minsan P&L mo ng daily, di ba? End of day close, lahat. So, depende, no? Tapos, expecting consistent results early. Lalo na pagdating sa futures trading. Futures or dun sa mga different forms of trading na hindi lang spot. Because ikaw, masasabi mo bang pag nakikita mo yung port mo, kahit calculated risk pa yan, iba yung money thermostat natin or yung actual money wallet natin sa isip natin na nakaka-apekto sa decisions. And 3, ito pinakamadalas, guilty rin ako dito, confusing luck with skill. When you have so much luck, may mga tao kasi talaga sobrang swerte. Sabihin ko na, hindi pong talagang kumakachamba, parang laging loto. Yung parang kinatamaan ng kidlat, ganun level ng swerte. May tao talagang built-in yun, pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng gagawin mo, papaldo ka. Kachamba ka ng dating 100x gains dahil sa airdrop. Chamba ka ng ganito. 10x naman, susunod. That's why, hindi pwedeng expectations mo hindi align sa skill level mo, no? And bonus, no? Number 4. Nag-underestimate drawdowns. Paano mo nalaman na 10% lang yung baba ng price? Paano mo nalalaman na 1%, 2% lang yan? Paano mo nalasabi na sa chart, hanggang doon lang yung ibababa niya? Diba? So pag-isipan natin kung ano yung minsan in-expect natin mag-hold yan sa support by emotions or
hindi natin tinignan kung ano yung pinapakita ng market. Hindi natin hawak kasi mangyayari sa market eh. Pero when we always underestimate, meaning, ito example ng actions nito ha, hindi nag-SL. Malaki naman yung aking port eh. 'Di ba? And at the same time, sabihin na natin, panlaro ko lang naman to na pera eh, so forth, mga ganyan. 'Di ba? These are things that will affect your journey, lalo na kung beginner ka. Yung realistic muna na goals. Kung nakikita mo nga yung growth na isang coin, 5, 10% in a matter of days, iset mo muna to a certain level, no? Ang interest nga ng Pilipinas, nagsi-6, 7, 8%. So, dun ka muna sa realistic. Huwag mo muna abutin yung langit. Possible, pag nakachamba or na-effort mo or may nagawa or may something ka. But, set it within boundaries. Expecting consistency. To repeat again, consistency, nasa journal mo yan lalabas. And 2, how often do you practice it? Tapos yung swerte, iwas-iwasan nating masyadong umasa sa swerte kasi pag naubos yan, doon malalaman, wala ka palang system. Puro ka asa sa tsamba. No? Tulad ng sabi ni Millionaire in Progress kanina, no? Kailangan hindi puro TP when happy kasi emotion-based yon. Ang TP when happy ginagamit sa specific scenarios na planado mo. Meaning, wala ka ng talo. At least for me. Next. From a beginner. Start with your goal to survive. Survive first. Earn later. Pinakamahirap to tanggapin lalo na kung gusto mong kumita. Type 1. So in terms of expectations na naranasan ko din or ginawa ko sa buhay ko, after nung isang paldo, kala mo di mauubos eh. So tuloy-tuloy ka lang. Pero yun na nga, everything changes over time. The market, etc. Di ba? Pag hindi mo pa kaya mag-survive, pag nagbago yung market, what makes you say na dapat earning ang focus mo? Or you have not mastered one income yet. Kaya nga hindi para sa lahat agad ang trading. You have to first master an income. Kung nakachamba ka, may malaki kang puhunan, it's different. Swerte kung mas bata. Ngayon, pag umabot nga lang sa ulo mo yan, lumaki ulo mo, kung ano yung ginagawa mo, delikado yun. Kasi, yung feeling mo na hindi ka matitibag kasi ang dami mong pera at madali mo lang siya nakuha, may singil yan at the end. Usually nandito nang gagaling yung magiging issue mo dyan. That's the first goal for beginners, no? I'm talking to the beginners or yung nagre-review ng kanilang trading journey. For beginner traders also, the goal should be focus on learning. Not on income. Parang sinabi mo, gusto ko mangarera muna gamit ng kotse ko, hindi muna mag-drive. Basta apak ng gas, mabilis. Iba ang skills ng isang car racer versus a normal driver. Kaya nga sa simula, ang tinuturo sa'yo, road signages, rules, etc. In the same way, bago mo isipin yung pag-earn, which is the income, let's all start learning. Napaka-underrated nito. Huwag ka lang sumobra na puro bili ka lang ng course at review ng review. Siyempre ha, learning is always happening daily.
So kung nandito ka ngayon, palakpakan mo sarili mo. Thank you, thank you. Ikaw ay nandito kasama ng Global Miranda Minor Group and thank you so much kung nandito ka, no? Iba kasi yung feeling ng meron kang kaagapay sa learning. Hehe. Ewan ko kung pumapasok yung sounds. Pumapasok nga ba? Di ko naririnig. Pero pumasok ba yung sounds? Nag-testing lang tayo kung umuubra. But the point is yan. Learning. Learning kasi happens on your own. Kasi experience. Learning also happens when you work with your community. Iba kasi when you work with your community. Yung community na active ba, yun talagang araw-araw, pinag-uusapan nyo yun. Kasi kunyari, nagko-competitive ka, meron kang mga athlete ka or sports, araw-araw dapat nasa isip mo yan kasi gano'ng kadalas ang tournament? May monthly, meron siguro yearly. Kung ang trading walang tournament, kailan mo lang siya isipin pag kailangan mo lang ng additional income? Isipin mo, para kang may progressive tournament na ang kalaban mo, sarili mo, your past self versus your current and your future self. Diba? Ayos yun. Kasi kung nasa mindset ka na chill-chill lang lagi, diba? Iba yung atake mo sa bagay-bagay kasi parang wala kang hinahabol. Next. Ang dami kasing pwedeng goals as beginners na or yung nagre-review, no? Next is small losses. Mas na-appreciate nyo ba yung small losses kaysa sa big losses? Feeling ko kasi pag nagka-big losses ka kagad, nangihinig ka na parang ayaw mo nang umulit. Type 1, sige. Sa mga nakaka-relate, di ba? Yan. Kasi pag ipipilit mo talagang big income, big size, big losses ka kagad, kaya mo ba sikmuraan yung loss? O yung loss na manginginig ka na lang, maririnig mo na lang yung sinasabi ni Boss JB. Aray ko. Kaya ni Malupito, aray mo. Kaya si JB, may ipit ka nga ni. Start small. Walang nagkamali ng starting small. Kung sa tingin mo masakit sa'yo to, okay, baba mo pa unti. And ito importante, nakakatamad. Guilty rin ako. Ano ang tinatrack? Behavior. Hindi lang yung profit. Puro ka P&L ng tingin. Hindi mo tinitingnan yung growth mo. Ano ba natutunan mo for the past year? Kaya nung nasa Crypto Esports League ako, iba yung nakita ko doon sa team captain. Siya yung team captain ng champion doon. Just to share, no? Palakpakan natin yung champion. Yung team nun. So imagine mo, siya yung number 1 sa team nila na in terms of before the finals. Pero nung pagdating, nung finals, siya yung may biggest loss. So, nag-high risk, high reward. Kasi nga, finals You have to try do something. Yung market hindi nakisama. Pero yung composure nandun, galing. Hindi kailangan wins ang bibilangin. Nandun yun kasi team play siya. Hindi naman siya solo pagalingan. When you contract your behavior, pag nagkaagulo, like a tournament, mayroong pressure, you can make the best of your calculated risks. Kasi kung puro profit lang naman ang basis no market, madami na sanang paldo. Kasi anytime the market will do what it wants to do. Kaya maraming nag-expect
to the moon na daw after nung manalo ng isang crypto president na pro-crypto. Pero ano nangyari? Nagpa-FOMO, etc. Ayun. Maraming nangyari. Nadadaan ka ba sa FOMO? Part yan of behavior. Nadadaan ka pa rin ba sa emotional trading? For intermediate traders, ang goal mo na dyan, para mabilis, consistency. Kasi nagtatrack ka ng behavior, hanapin mo yung best. Yung best na ginagawa mo, yung trades, yung setups, at the same time, kung ano may ginagawa mo. Ano ba ang GMMG setup? Sige nga, sa mga nakakaalam, type nyo dyan. Ano yung GMMG setups? 6 yun, pero parang 3 mainly yun. Hmm. 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 Review na yan. Sa mga hindi pa, enroll tayo sa Elite University. Okay? Enroll tayo. Aside sa consistency, for intermediate traders, accept losses. Pati strict ng losses. Huwag mo lokohin yung sarili mo, kaya nga, nandyan ka sa journal mo para alamin kung anong ginagawa mo. Hindi yung lolokohin mo, lalagay mo positive kahit alam mong pinasok mo kasi emotional ka. Niloloko mo sarili mo, wag ganon. Ito, maraming guilty dito. Siguro ginawa ko to ng ilang taon bago kay Coach Miranda. May alam ka na, marunong ko na mag-chart. Pero talon ka pa rin ng talon. Oh. Tinuturo sa'yo, mag-stick sa one strategy, nag-YouTube University ka na nga, gumawa ka pa ng sarili mong chapsuy. Diba? Sabi nga, ayan, salamat sa pagsagot ni Boss Don Miguel, no? TRBO, TLSBD, very good. Ginagawa ng Coach Miranda Miner method and proper risk management. Kasi by nature, madalas gusto nating high risk, high reward. We want the thrill. Kaya yung parang tipong pa-flex, nanalo ako sa loto. Mas masarap sa feeling yung hindi mo pinaghirapan, pero nanalo ka, nanalo sa raffle, nanalo sa ano. Well, meron talagang yun, part of the hormones, merong excitement yun, kasi nanalo ka sa basta yun, yung hindi siya effort but more of luck based, talagang nagdadagdag siya sa gusto ko pa, want to try more, diba? Last but not the least, measure lagi ang RRR tsaka expectations. Naka 1:2 ka nga. Pero lagi mong sinasagad, tapos hindi ka nagti-TP1 or yung strategy mo, go all in. Kasi combined pa rin yan eh. Nag-lose streak, hindi mo tinantanan, hinilit mo pa rin. Sure ka bang nasa tama pa yung emosyon mo nun at mental state? Nga dito, emotional reset. Mag-reset ka muna, mag-break ka muna, kapatid. Kameranda. Di lahat ng bagay na dadaan sa pagiging hyper, no? Consistency. Lagi mo maririnig yan, pero ang consistency, makukuha mo lang yan pag alam mo yung data ng tama. Kaya meron kang journal, meron kang mentor na nakikita ko ano yung pwedeng i-improve. Kaya lagi kang humingi ng feedback. Feedback. Yung magtanong at
matutong humingi ng sagot from people na mas maraming experience. Nandiyan sila coach, nandiyan yan sa subscribers sa YouTube, nandiyan din yan sa Elite University sa Discord. Ang daming support group, lalo na kung part ka ng Elite U, nandun ka sa mentoring, no? Very important yan. So before lang magtuloy, gusto lang namin i-remind ng lahat, no? Kung kayo ay nagsusupport kay ating pambansang coach, andyan ang ating QR code. Nakikita nyo ba? Type 1, type 1. Please do support Coach Miranda Minor. Yan. It takes just 1 to 2 minutes po, mga kaibigan. Type 1 naman dyan para sa ating pambansang crypto coach, si Coach Miranda. Tulungan po natin siyang marating, lalo ang kanyang next award for the coming year, no? So, slight lang for Coach Miranda. Babalik tayo after this. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only, the voice that introduced Pitikin Kita sa Ilong, isang hampas na lang ng palakol, the power of yet. Please, let's give it up to our pambansang crypto coach, Coach Miranda Minor. Yan, nagbabalik to. Vote for GMMG. Hindi lang si Coach kasi meron din yung sa group, sa community, etc. And kung natulungan kayo nito, we truly appreciate your support, no? Thank you kay Yesha, kay Ryan, and sa lahat ng kamiranda natin sa Team Replay, no? Shout out sa inyo, kayo ang number 1. Si Coach at kami dito sa GMMG, tinutulungan namin lang talaga lahat ng gustong matulungan. So, if you are doing your part, we are also doing our part. One trader at a time. So, salamat po sa inyo lahat. Alright. Thank you. Okay, back to the For intermediate traders, yung timong may years of experience ka na, nagbabalik, nandun tayo sa expectations, no? Expectations when it comes to your trading journey. Consistency is usually nakukuha mo. Congrats kay Alex Ayala ulit sa tennis, no? So, meron kang coach, meron kang sariling journal, o baga parang you have a way to track your progress. Andyan din for me, ako idadagdag ko na kung sakaling trader ka, pero wala kang good health. Pakiusap, kapatid. Hindi na ibabalik ng kahit magkanong pera ang sakit. Kahit magbayad ka, you only live once Pero if you get my point, no? Good health, kapatid. No? Para maging consistent ka, kailangan hindi man batak, no? But the point is, your body functions as it should kasi it affects your mind. Clear? Okay, may quick question tayo kay Collapse. Ano po tawag sa isang trader matagal nang active, hindi pa rin nagiging profitable, ngunit napapanatili naman ang kanyang capital? May mali po ba rito? Marami kasing pwedeng factor to answer this question, no? Ang una ko kasing iisipin dito, hindi ko sumasagot ng diretso, no? Wala kasi sa years active. Kumaga parang nasanay tayo pag sa work, tenure, pag sa 10 years na ako dito, 5 years na ako dito, no? Are we sure the habits or the actions na ginagawa ni trader ay tama? Yes, hindi ka nawawalan. Pero ang tanong, bakit hindi nagko-compound yung gains? Yun doon ako may gray area, no? Hindi mali yung nape-preserve yung capital. Nandun ka pa rin sa beginner level because you can preserve capital. When you go to intermediate, nandiyan yung consistency of the good habits. Siguro I would recommend is look into your journal further. If more than 10 years or at least close to 5 years, siguro naman at least 1,000 trades to.
ano ba yung most ng losses and ano yung percentage ng wins. Kung gagawa natin analysis, meron na tayong mga AI tools na pwedeng makatulong, lalo na kung may data ka. So, pwede mong pa-analyze doon. Ano ba yung specific na reasons bakit kaya? Ano yung common? Ikaw rin kasi dapat, ang trading journal, hindi lang yan listahan ng ginagawa natin. Hindi lang yan listahan ng trades natin. Andyan din kung ano yung specific na reason kung bakit ka natatalo, bakit ganito yung entry mo, exit mo, TP mo, SL mo, anong strategy yung ginagawa mo. Ang feeling ko dito is pwedeng patalon-talon ka or kung sino man tong tinutukoy natin, no? Patalon-talon ka, mga parang kung nagma-master ka na isang technique, palipat-lipat ka. Kaya hindi mo determine kung saan ka magaling. Kasi for me, experience should teach you. Again, experience should teach you which one you perform best. Ako kasi outside of trading, I do other competitions sa gaming siguro, etc. Let's just say siguro medyo familiar sa ML, no? So, mga naglalaro ng Mobile Legends dyan, shoutout sa inyo. Hindi kasi ako nag-professional, pero familiar ako dahil nagko-coach ako sa Dota before. So, may role na tinatawag nating tank. Mas prefer mo, ikaw yung nagsiset-up, ikaw yung tumatangke ng bawas. Dapat kukunin mo yung damage. Meron dyan yung mga sa combo, yung taga-finish, taga-setup, yung mga agi-type or yung mga talagang mabilis umubos ng kalaban, yung pinapataba, quote-unquote, mga late game. Meron din dyan yung role na sa malayo lang kasi mabilis din sila mamatay. Mabilis silang mabutasan. Kasi pag nawala sila, wala na kayong damage sa kalaban. So, in the same manner for trading, are your setups based on breakouts, breakdowns? Are your setups based on which principle sa trading? Napapreserve mo means bumababa, nabe-break even, tumataas onte, bababa ulit to base. Yun lang yung personal thoughts ko doon. In TLDR, or to make it short, find what works for you. Hindi mali na na-maintain mo. Congratulations agad doon. Congratulations agad doon. Kasi kaya mo i-keep yung capital. Yung mas maraming traders ang hirap mag-keep ng kanilang capital. Agree ba kayo doon? Mas mahirap. Maiipit ka nga ni! Kasi laging naiipit sa mga maling desisyon. And at the same time, kung specific ka na may ginagawa, 1% per day is still 365% gain in a year. So, in a month, kung 1% growth, 12% in a year. Per month. 1% per month is 12% per year. Hindi natin masabing mabilis or mabagal, but it depends kasi talaga. Depende rin kasi sa level of risk mo. Kung natututo ka na, nag-increase ka ng risk. Or mas malaki na rin yung capital. But for me, stick to the beginner basics. Go with basics. Tuloy-tuloy lang. Wala yan sa palakihan ng kinita. Nandun yan, for me, dun sa pag-drill down, pag-ulit-ulit ng basics, and at the same time, kung kaya mo na rin ituro dahil nagagawa mo versus kaya mong maningil lang kasi kaya mo ituro para kumita. Meron kasing gano'n. Sorry na. Yun. Hopefully that answers your question, call apps, no? Again, so sa mga bagong pasok or nasa team replay, no, please do support Coach Miranda. Andiyan ang ating QR code before we end this. So, going back, for intermediate traders, no, iba kasi ang goal ng mga beginner. Ang beginner kasi talaga, kung maga sa bisikleta, mapaandar mo yung bisikleta nang hindi ka natutumba. For advanced, for intermediate sa bisikleta, anong next? Baka mag-explore ka na ng mga accessory, tanggalan ka ng training wheels, complicated na kalsada, uphill, mas malakas na. For advanced, baka iba, gusto mo na exhibition, gusto mo na mga tricks, setup,
Yan. Sabi ni Wolfgang Russell, Coach, marunong na ako mag-survive ng capital ngayon. Need ko na lang maging consistent na mag-earn. Congratulations! Woohoo! The promise, no kidding to. The first thing you do, yay! Yeah, palakpakan natin. Dahil na-maintain na yung capital, hanapin mo na. Ano ba yung bread and butter setup mo? Kung hindi mo mahanap mag-isa, dyan papasok ang mentors, dyan papasok ang community. Where does your strength lie? Nasaan ka best? Kasi baka tinatry mo pa yung iba. Or may specific kang ginagawa na hindi mo napapansin na yung pala yung reason kaya hindi ka maka-jump to the next level. In the same manner sa mga athletes natin or katulad ng mga ngayon nagcha-champion, si Alex Ayala sa tennis or sila Heidi Lindia sa weightlifting, may blind spots tayo laging tinatawag. And ang trabaho ng mentors is lagyan ng ilaw yung blind spots na yon para ikaw masolusyonan mo. Goods? Consistently earning, papasok yan almost automatically pag smooth na talaga. That's how I would describe it kasi talaga. No? Talagang meron talagang sasabay sa journey mo. Hindi siya pabilisan eh. Kasi kunwari, kasabay kayo, magkaka-batchmate kayo. Baka mamaya hindi mo napapansin, you're executing a trade just because kahit pagod ka, wala ka sa zone, or nangangailangan ka, which usually results to more losses na kailangan mo bawiin, nung nabawi mo na, or whenever you win, or whenever you lose, may habits ka na na-form. Doon lalabas din sa trading journal mo. That's why it's very, very important to know yourself. How you react to wins, and most especially to losses. No? That's why expectations play a role. Kasi kung trader ka, ang pinakabuta sa'yo is hindi mo kilala kung anong plano mo, anong ginagawa mo, or anong specific na strategy ba ang nag-work sa'yo. Masasagot mo ba ngayon na the best sa'yo ganito? Uy, Munchlax, hello! Ganda ng t-shirt mo, Prof. Thank you! Kailangan natin mag-reset as traders. Kaya paalala ko rin to sa sarili ko na I should always focus on reset. Kahit may wins, kahit may loss. Hindi pwedeng umabot dito ang ayos, solid win streak. Or dahil sa lose, masyado tayong nasaktan. 2 years na sa trading. Minsan profitable, pero pag nasunugan, tuloy-tuloy. Let's not count the years. Kasi parang nakakababa minsan ng moral. Pero ikaw, let me know what works for you or ikaw. That's for me kasi when I coach people, nandun tayo sa point na we have to understand kung ano yung nakaka-improve ng mood, nakaka-improve ng, hindi lang motivation eh, hindi kasi sapat ang motivation. Yung nakaka-improve ng performance naturally, no? Alam mo sa sarili mo na when somebody compliments you or na-challenge ka, anong reaction mo sa challenge? Yung minsan profitable, parang ako, on a personal level, hindi ko sinasabi ito yung ano mo, may feeling ako na parang we cannot celebrate the small wins, yung sa profitable side. Hence, pag natatalo, mas mabigat siya. Kumbaga emotional weight, kumbaga sa ano ba yung balance? Weighing scale, no? Yung may left and right na weighing scale. Pag nananalo, whether maliit o malaki, okay. Pero pag nananalo, parang ganun yung hatak sa'yo. Sobrang bigat. It should come at a point, for me, yung iba, nagiging neutral ang tingin dyan, or mas nag-e-enjoy na may natatalo kasi may napupulot sila doon. Okay, this strategy, hindi ko muna gagawin. Pwede kasing iba, nagsascalping, tapos tatalo ng day trade, tapos tatalo ng swing trading, tapos babalik ng scalping kasi nagmamadali. Marami kasing factor. It's not just one size fits all. So, personality, preference, consistency. May alam ako ginagawa ng isang mentor, si Mentor Third, isang trading pair. Kahit si Mentor AJ, alam ko. Isang trading pair lang muna. Lahat ng galaw nun. Na pwedeng profitable setup, na grade A setup, doon ka muna.
Hindi ka masyado malilito, hindi ka masyado tumatalon. Those are certain things na kailangan i-practice para hindi ka rin masyadong nalilito or mas nasasanay ka muna sa galaw ng market or sa galaw ng isang token, coin, or ng ano man yung meron doon. Those are things na pwedeng, I would say, help, but of course, it's different from a case-to-case basis. Gets? Type 1 naman dyan, mga kamiranda. If you have learned something today on our mixing live, no? Thank you, thank you. Dito, nakikinig at may natutunan, and at the same time, ang conversations kasi psychologically, ayaw natin pinag-uusapan to. Kaya ginagawa ko rin to help you guys get to the next level. Now, small help lang to maybe for some, but for some na talagang nagigets yung value ng kausap, no? Or mentorship, it will really help you. Dahil hindi lahat ng tao magaling sa tinatawag na intrapersonal na intelligence. Dahil may types of intelligence, no? Yon. So, sabi ni Munchlax, for me, risk management, laking factor talaga pag profitable is 5 bread and butter. Yung risk management. Dahil may emotion ka, attachment ka sa win, nakita mo na yung bread and butter. Nanggigigil ka dun. Could be that, no? Thank you, Yashai. Thank you, Scrappy. Nandiyan din si Dylan, si Wolfgang. Oy, si Rans. Ay, Bossing Rans. Hello. Shout out sa'yo, Bossing. Naway, nag-enjoy ka dun sa, ewan ko, worship ba yun? Or parang concert. Yung nakita namin isang gabi ng weekend. Hello. Nandiyan din si Grim. Hello po. Ayan. So, we're closing this live and I hope, syempre, kung meron kayong gustong matutunan, gustong pag-usapan, lalo na pag live ako in the next few days, please do not be shy. Pag-usapan natin yan, and if gusto nyo ng mas private to talk about it, nandyan ang mentoring natin. Nasa Elite University, nandyan din ang ating other courses. Meron tayong mga tasters course para may free 1 hour. Hindi mo free 1 hour. May 1 hour kayo na deductible din sa inyong kukunin na platinum course or whatnot. Some mentoring, no? Again, before we end this one, andyan ang mga gustong sumuporta kay Coach. It just takes a minute for our community na ipakita ang ating, hindi naman exactly unity, no? But the way we love and support each other here na nag-e-effort daily to help everyone sa community. Dahil hindi lahat kayang mag-trade or may oras to do things na related sa trading. Kaya nga tayo nagtutulungan na sa community. So again, my name is Prof. Toff. See you on our next live. You can follow me on the blue app and the blue app and the red app. Alam niyo dyan, Prof. Toff Official. No? Salamat sa nagsusupport dyan and see you on our next live stream. Support again kay Coach. Makikita nyo na lang yan dyan and see you on Wednesday most likely para sa CPI assessment natin or sa live natin before that. Paalam! Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda.